Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang pumbayad ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na to. At ngayon ay summer na. Marami po ngayon ang maiinit ang ulo. Diba? Kasi pagdating sa panahon pa lang, parang hindi ka na komportable. Ganon din sa labas, no? Lalo na sa traffic, mainit, marami ang mga na-high blood. Ito rin ay kahit sa pamilya, no? Yung pagsagot-sagot ng parang walang respeto para sa mga anak, no? Walang respeto sa mga magulang. Minsan walang respeto sa mga tito, mga lola, lolo, o maging sa mag-asawa. Nangyayari din po ito. Kaya minsan, no, pagka galit ang lalaki o ang babae, nagkakaroon po ng kaguluhan o ng away sa pamilya o kahit sa mga magkakapatid, magkakamag-anak, kahit sino pa man. Ano nga ba dapat gawin? So, sa panahon na mainit ang panahon at ang pamilya o ang relasyon minsan ay apektado dahil sa panahon o sa marami kadahilanan pa kung kaya't nauuwi sa pag-awayan. Ano nga ba sabi sa Biblia pagdating sa mga mainitin ng ulo? Sabi sa Kawikaan, chapter 15, verse 1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit nakakapaggalit ang pabalang na sagot. Yan po, no? Malinaw po, no? Pagka malumanay ang sagot mo, napapawi mo. Diba? Minsan, kaharap mo na yung tao, sobrang init ang ulo niya, dumarating siya kung ano-ano mga sinasabi. Kung sasagutin mo siya ng malumanay, ay baka mahawa mo pa siya. No? Bababa yung kanyang init ng ulo. Pero sabi din, kung pabalang, kung magsalita o sumagot, di ba? Karamihan po yan, nangyayari din sa mga bata. No? Pag may inuutos ka lang, o may tinatanong ka lang, may mga batang pag sinagot ka, akala mo barkada ka lang. Di ba? Ako minsan, pag nangyayari po yan sa mga anak ko, talagang sinasabihan ko sila na akala mo hindi mo magulang ang sinasabihan mo. Ay, pag sinabi mo naman ganun, bababa naman yung mga bata. Pero siyempre sa ating mga matatanda, sa mga magkakaibigan, magkakamag-anak, kapag mataas, no? O mainit ang ulo mo, nagsalita ka, minsan di mo alam, nakakasakit ka na ng damdamin. Diba? Kasi nga wala kang ibang sinasabi, kundi pagmumura, masasakit na salita. Siyempre pag yan, naibato mo na sa kanila o nasabi mo na, mahirap na rin niyang bawiin. So ngayon, kung gaganti siya, no? Pareho kayo mag-iinit, anong mangyayari? Doon po nagsisimula ang gulo. Diba? Kaya lalo na, no, sa ating mga kapatid na may asawa, pag ang isang babae, di ba? Alam naman natin na nagdadaktak, no? Dapat ang lalaki medyo malumanay. Hayaan mo lang siya. Magsasawa din yan at mapapagod din yan. Kasi pag sinabayan mo yan, doon na nagsisimula. Minsan maliit lang na bagay na pinag-awayan, hindi kayo magkasundo, nahuwi pa. So malaking away, the worst, no? Minsan magkakahiwalay pa, no? Maghihiwalay pa dahil lang sa maliit na bagay na pinagtalunan, na pareho mainit ang ulo, ayaw bumaba, no? Kaya kailangan po lagi tayong humble, no? Huwag nating idaan sa init ng ulo. At sino ba ang talagang posibleng maging ehemplo niyan at modelo sa pagiging humble o malumanay? Wala nang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. So nakita naman natin, no, sa Bible, sa mga TV, sa mga movies na panood natin, na kahit kinukutsa po ang ating Panginoong Yesus, sinipa-sipa siya, pinahalo-halo siya, kung ano-anong masasakit na salita, hindi po siya umimik. Hinayaan lang niyang magsalita ang tao. At hindi lang yon, ang mas matindi pa, no? Nung nakabayubay na po siya sa krus, na doon sa Jerusalem o sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Ano pong sinabi niya sa ating amang nasa langit? Imbis na magalit siya, Lord, dapat Ama, dapat sinabi niya,
ubusin nyo na po sila, tapusin nyo na sila. Pero ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, patawarin niyo po sa kanilang mga kasalanan at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ayun po, no, isang talagang ehemplo ang ating Panginoong Hesus sa kabila ng maraming sinasabi, pangungutya, pambabastos sa ating Panginoong Hesus, hiningan pa ng tawad sa ating Ama. So, tayo po, ganun, kasi ang ating dila, no, bagamat ang dila ay maliit, pwede ang makakapagsunog ng isang malaking subdivision. O, di ba? Dahil sa tao. At yan din ay parang isang tabak, no, nakakapatay din ng tao. Kaya minsan, di ba, maaway sa nakita niyo po, no, marami tayong napanood sa YouTube o sa balita, nasa traffic lang. Dahil masasakit ang sinabi ng isang ka-insidente, di ba? Nagkabanggaon, nagkapikunan, nagkagitkitan. Minsan nauwi po sa patayan. Binabaril, sinasaksak, o kung ano-ano. Dahil lang dun sa salitang matalas na parang tabak. Kaya maging mahinahon po tayo at maging responsable po tayo. Sikapin po natin na huwag magsasabay, no, sa init ng panahon o sa init ng taong nakakasalamuhan natin. Hayaan na lang po natin. Wala rin naman magagawa yan kung kahit salita ng salita, may nilang ulo, kung tumahimik ka lang. Kumpara naman kung sasabayin mo yan, baka mapahamak ka pa ng hindi o nang wala sa oras. Kaya sa kapatid na rin nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, pinansyal at kalusugan, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Hesus at siya yung pagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. At lahat po na may karamdaman na nanonood sa aking vlog, ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, aplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa high blood, sa taas po ng boses, sa init po ng ulo. Ipuhin niyo po ng kanilang puso na maging mapagkumbaba, humble at mapagpatawad sa isa't isa at lalo na abahan po ang pasensya para maiwasan po ang kaguluhan. At ganoon din po sa pinansal na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung saan nila hanapin. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng bawat pamilya namin. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito ay hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Hesus. Amen and Amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.